Hello mga ka-abroad at mga ex-abroader. Kumusta kayong lahat? Sana'y nasa maganda kayong kalagayan sa lahat ng oras. Hi daw, sabi ng aking pamangkin na si Alea. Hi! Ngayon naman, pag-usapan natin kung ano yung magandang free-range chicken na tamang-tamang alagaan sa ating mga bukid dyan sa Pinas. Ang free-range chicken ay pag-aalaga ng manok na kung saan ang ating mga manok ay nakagala at hindi yung conventional na naka-cage. Na-express nila yung natural nilang behavior, nakakakahig sila sa lupa, nakakakain ng mga grasses, at syempre dito sa dagdag na vitamina at dagdag na nutrient contents na galing sa lupa, mas healthy ang mga manok na ito, pati yung mga itlog na nagpo-produce nila. Kasi siguro naman nasabi ko na ang plano ko, bala ko sanang magtayo ng farm. Kahit maliit lang, basta yung sustainable, doon mo na lahat kukunin yung halos yung mga papakain mo sa farm, mapera lang yung mga bibilhin mong feeds na hindi talaga kayang gawin. And ayon sa mga aking pananaliksik sa YouTube Academy, yun daw swak na free-range chicken na available ngayon sa atin sa Pinas ay yung Rhode Island Red. Rhode Island Red po na inahin. Ito po ang ating Rhode Island Red na inahin. Pwede po silang pangkarne, may type po, at saka pwede rin po silang pangitlog. Unang-una po, talakayin muna natin po ang pang-meat type. Ang Rhode Island Red po ay pwede po sila nating gawing pangkarne o pangbenta po ng per kilo. Mabilis po lumaki ang sisiw ng Rhode Island Red from day old po to 3 months old po. Pwede na po tayo makaharvest po ng Rhode Island Red na ibebenta na po natin ng per kilo. Sa tandang po, nagtitimbang po yan ng 3 kilos po to 3.5. Para sa babae naman po, 2.5 po saka hanggang 3 kilo po ang isang inahin ng Rhode Island Red. Ang Rhode Island Red po ay mabilis po mag-mature. Within 5 to 6 months po, pag pinagsama na po natin ang mga inahin natin saka tandang po, pwede na po silang mag-breed. Saka may posibilidad na po sila na mag-umpisa na po silang mag-itlog sa edad na 5 months to 6 months. Pwede na po tayo makaharvest ng itlog para po sa ating pambenta. Pinanood yung mga videos sa YouTube and natingin ko parang gusto ko na siya. Parang yun na yung gusto kong alagaan. Kayo mga ka-abroad, mga ex-abroader, ano sa palagay nyo ang magandang variety ng manok, free-range chicken na magandang alagaan niya sa atin? Meron tayo dong mahigit 1 hektaryang bukid na plano kong gawing farm. At saka hahaluan ko ng ano yan, kambing. Ayan. So, sa kambing, wala pa ako masyadong alam kung anong magandang breed ng kambing. Sa ngayon, ang focus ko ay tungkol sa manok. Siguro mag-start tayo sa maliit na halaga, mga 100 heads. At pinag-isipan ko pa rin kung alin ang maganda, yung ikaw mismo yung magpapalaki o yung mga bibili ka ng mga 1 week old chicken or yung mga RTL na o ready to lay na mga manok. And maraming challenges sa mga ganyan kung paano mo yung market. Medyo may kamahalan yung itlog. Hindi ko alam kung mag-click sa lugar namin. At yung manok naman for consumption, medyo may kamahalan din yung karne. Ayon sa aking mga pananaliksik, umaabot ng 350
pesos per kilo laban sa 180, 45 days. And 150 yung native. Somewhere like that, ganun, di ba? And may bibili kaya kapag nag-bait na tayo nung manok o karne ng chicken na yan na free-range chicken Rhode Island Red. So, maraming dapat i-consider pero talagang yan na yung plan A ko, yung pagmamanukan. Sana maging matagumpay yung ating gagawing farm. Marami akong plano. Samahan niyo ako. Magsisimula tayo from the scratch, from zero. And eventually, sana lumago. Kasama ko kayo. At sana pagpalain tayong lahat ng ating may kapal, sa mga ka-abroad at sa mga ex-abroader. Kita-kits tayo saang lupalop man tayo magpang-abot. Sana magpang-abot tayo na laging may ngiti sa ating mga labi. Maraming salamat. Bye-bye. Say bye-bye. Bye.